Muli po, isang pinagpalang araw na naman po sa inyong lahat at sa oras pong ito. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege opportunity na patuloy pong magamit na instrumento ng ating dakilang Diyos upang patuloy pong makapagbahagi sa inyo ng kanyang mensahe at salita na patuloy pong magiging patnubay at gabay natin sa ating buhay at patuloy po nating malaman kung ano ang kalooban ng Diyos upang ito'y magawa natin. Muli po, patuloy ko po kayong ini-encourage na patuloy pong buksan po natin ang ating mga puso, ang ating mga tenga sa mensaheng ito. Kung sino man po makakarinig ng mensaheng ito, naway patuloy pong pagkalooban kayo ng pangunawa ng ating dakilang Diyos na banal upang patuloy tayong masabik at mahuhaw na isik natin siya sa ating mga buhay. Muli po sa pangunguna ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng mensaheng entitled Seek First the Kingdom of God. Ayan po. Sa mensaheng ito, nais tayong paalalahanan ng ating Diyos na bago tayo humingi sa Kanya ng mga anumang bagay, we need to seek first His kingdom and His righteousness. Like the book of Matthew said, Matthew 6:33, ganito po ang nasusulat, book of Matthew. Bakit po kailangan po nating before we asking a favor, before we asking a blessing to God, kailangan po muna na mauna ito, yung seek first the kingdom of God and His righteousness. Ganito po ang nasusulat sa book of Matthew chapter 6 verse 33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapin ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng iyong pangangailangan. Yan po ang sabi po sa book of Matthew 6:33. We need to seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Ayan po, napakalinaw. Bakit po kailangan na laging nauuna ang Diyos sa ating buhay? Because if we not doing to seek first the Lord, o magkakaroon po tayo ng dismanagement sa ating buhay at disalignment sa lahat ng mga bagay sa ating buhay. Ayan po. Bakit po why book of Matthew na binigay niya ang mensaheng ito na we need to seek first the Lord? Kasi po isa pong susi ang pag nauna ang Diyos sa ating buhay ay hindi naman po ginagaranti na hindi ka na dadanas ng mga iba't ibang pagsubok o problema, but the things na ginawa mong first si Lord sa buhay mo, sinik mo siya, matuturuan ka ng Diyos kung paano i-handle ang mga bagay na ipagkakalob niya sa'yo. Example, sa pag-ibig, di ba? Kapag sa pagmamahal, inuna mo yung tao, higit sa Diyos, magkakaroon po ng dismanagement, ayan po. O paano mo iibigin ang isang tao? Paano mo mamahalin siya ng tunay kung hindi mo malalaman kung paano ibigin una sa lahat ang Diyos? Yan po yung ibig sabihin, bakit binigay po ang unang utos na love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. Bakit po yan ang pinakamahalagang utos? Kasi po, sabi po sa book, Matthew chapter 10, verse 37, ang sino mang magmahal sa kanyang ama, ina, kapatid, asawa, anak, nang higit sa akin, sabi ng Panginoong Yesus, ay hindi karapat-dapat sa akin. Sinabi pa ng Diyos yun para hindi natin mahalin ang ating mga mahal sa buhay. Hindi. Nais niya lang pong unahin nating mahalin ng Diyos. Dahil kapag inuna po nating minahal ang Diyos sa ating buhay, tuturuan niya tayo kung paano mahalin ang mga nasa paligid natin. Kaya maraming nasisirang pamilya, mga nabobroken na relationship because hindi po nila inuunang minamahal ang Diyos. Kaya po hindi nila alam kung paano mahalin ang mga nasa paligid nila. Yan po, bakit lagi tayong pinapaalalahanan ng Diyos na we need to seek Him first. Ayan po, dahil hindi po pwedeng maging pangalawa ang Diyos sa ating mga buhay. Lagi po dapat siyang nauuna sapagkat kapag inuna natin ang Diyos, siya ang magtuturo sa atin kung paano mahalin ng tama ang ating mga kapwa, ang ating mga mahal sa buhay o sino mang nasa paligid natin. Yan po ang kahalagan ng seek first the kingdom of God. Kaya
Isa pa pong example, yung blessing. Ayan. Kapag po hindi naging first si Lord sa yung blessing, pwede pong ang blessing na to ay mag-turn into curse. Ayan po. Maraming pinagpapala, maraming nakakatanggap ng pagpapala ang nag-iiba ang kanilang pag-uugali because of this blessing dahil hindi po ang Diyos ang nauna sa kanilang blessing. Ayan po. O hindi po ang Diyos ang naging pundasyon ng blessing nila. Ang akala nila, nakuha nila ang blessing nila in their own strength, in their own might. Kaya nagiging mayabang ang iba. Kaya po, kapag hindi po naging number one si Lord sa buhay mo, sa blessing mo, magiging curse po ang blessing mo. Yan po. Imbis na magiging pagpapala yan, nagiging sumpa yan. Nagiging magulo ang buhay mo instead na maging payapa. Di ba? Marami po yung pinagpapala ng Diyos na imbis na magkaroon sila ng kapayapaan, ay lalo pong gumugulo at nagiging masalamuot ang kanilang buhay because they don't seek God first in their lives at hindi po nila ino-honor. Kaya po napakahalaga na laging number one dapat ang Diyos at lagi nating inuuna ang Diyos sa ating buhay. Ayan po. Marami ding mga taong dumaranas ng kahirapan, kaguluhan because they seek the things first instead to seeking God first. Na siya naman ang pinagmumulan ng lahat. Ayan po, marami po yung mga taong bakit dumaranas sila ng kahirapan, kaguluhan sa buhay, walang kapayapaan. Because sila po mismo ang naghahanap dun sa mga bagay. Inuuna nilang hanapin yung mga bagay na pangangailangan nila instead na unahin, hanapin yung provider talaga sa lahat ng bagay na walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya po sa Book of Matthew 6:33, pag binasa nyo po bago kayo mapunta sa verse 33, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sabi nga, kundi patuloy lang po tayo nating unahin. Sabi nga, seek first the kingdom of God and His righteousness and everything, sabi niya, shall added follow unto you. Ayan po, yan po yung sikreto. Sikreto na magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa buhay. Even na nasa kalagayan tayo na hindi naman mayaman, na basta naging first po si Lord sa ating buhay, magkakaroon po tayo ng contentment, magkakaroon po tayo ng hope, magkakaroon po tayo ng joy sa ating buhay. Yan po ang kahalagahan ng seeking first the kingdom of God and His righteousness o ang maging number one lagi si Lord sa ating buhay. Yan po ang kahalagahan. Bakit pilit na pinapaalala ng Diyos o binibigay ang mensaheng unahin natin ang Diyos sa ating buhay. Dahil kapag naging number one ang Diyos sa iyong buhay, susunod lang ang lahat ng mga bagay ng iyong pangangailangan. Kaya muli po sa mumunting mensaheng ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos na banal sa ating lahat sa oras na to, nawa ang mensaheng ito ay magbigay ng lakas, magbigay ng encouragement sa atin na patuloy tayong masabik at mahuwaw na isik si Lord sa ating buhay at gawing number one priority sa ating buhay. Sapagkat kapag yan po ang ginawa natin, guarantee po tayo ay gagabayan, patnunubayan at patuloy tayong iingatan ng Diyos sa anumang kaguluhan, kabalisahan sa ating mga buhay. Muli po, patuloy pong ibinabalik ko lahat ng papuri, pasalamat at pagdakila sa dakilang ngalan ng ating Diyos Ama at sa ngalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.